Welcome back sa ating YouTube channel mga kaibon. So ngayon ay ipapakita ko po yung mga pagkain na kailangan ibinibigay natin sa ating mga alagang ibon. Once po na mayroon pong itlog o inakay yung ating mga alaga. So ang purpose po nito mga kaibon para po mas maging malusog at saka po mapangalagaan ng maayos yung mga anak at saka hindi po mamatay. So let's go mga kaibon. So, ang unang ipinapakain ko mga kaibon, once po na mayroon inakay yung aking alagang ibon. So, ito po, sunflower. So, dito po sa sunflower mga kaibon, kailangan konti-konti lang. So, yung kaya lang po maubos. So, kasi po, kapag marami po, itinatapon nila nahuhulog po sa pop tray. So, sayang lang naman. So, dito po mga kaibon, mataas po yung pots nito. So, nakakatulong po ito, especially po doon sa parents. Kapag po kasi naglilimlim yung parents, yung hen, hindi po nalabas, hindi po nakakain ng maayos. So, usually po, pumapayat sila. So, mataas po yung pots nito, mas sumusulit po yung katawan. At saka, doon rin po sa mga inakay, katulong rin po to para po mas tumaba yung inakay at saka para po mas lalong maging malusog. So, ito mga kaibon, pangalawa, ito, outgrowth at saka chick booster. So, dito mga kaibon sa outgrowth at saka chick booster, pinaghahalo ko lang po. Kasi kung hiwalay po, mas maksa yung lalagyan Maraming lalagyan akong kagamit. So, pinaghahalo ko lang po. So, dito po kasi para po mas smooth kainin yung ng parents, mas hindi matigas, hindi po mabilis kainin. So yung purpose po ng chick booster, mabilis magpalaki. Paano masabi? Sa mga inakay natin. So same rin po doon sa outgrowth. So, ang pagpapakain ko dito mga kaibon, kapag umaga po, binibigyan ko muna po ng sunflowers. So, pag mga 12 noon, so inaalis ko na po yung sunflower, pinapalitan ko na po nito. Hanggang maghapon na po ito. So, ang pangatlo mga kaibon ay yung tinatawag na boiled egg. So, pwede rin po kayo maghalo ng mga gulay doon, katulad ng pichay, kangkong, at saka malunggay. So, mahalaga rin po kasi yun sa ating mga ibon, sa ating mga inakay, para po mas nakakain po sila ng masustansyang pagkain, para po mas gumanda yung katawan, at saka mas lalong lumakas. So, meron rin po yun mga kaibon, wala kasi akong nabili, hindi ako nakakalabas. Hindi ako nakapag-order sa Shopee. Meron po kayong mabibili nun na dry egg food. So, combination po yun ng mga gulay at saka itlog. So, meron rin po yung calcium. So, mahalaga rin po yun na may bigay natin sa ating mga alaga. So, hindi ko pa po kasi yun na tatry, na susubukan. So, next time or pag meron po akong oras, makapagbili po ako noon. So, i-review rin po natin kung ano po ba yung result. So, ang pang-apat natin mga kaibon na pagkain ay itong African mix. So, usually nagbibigay po ako nitong African mix kapag po nasa 1.5 months to 2 months. So, nagbibigay na po ako nito. Ini-introduce ko na po sa mga inakay. Kasi usually naman, ito po yung talaga yung pagkain nila. So, minsan rin po, magbigay tayo ng mga ibang alternatibong pagkain. Kasi po kung ito rin lang po ang ipapakain natin sa ating mga ibon, so, parang naumay na sila, tinatapon nila, humahanap po sila ng ibang pagkain. So, itinatapon nila sa poop tray. So, sayang din naman. Magbigay tayo ng ibang mapagkain. Tulad ng pichay. Or ito. So, marami tayong pwedeng ipakain sa ating ibon. So, sa
Vitamins naman mga kaibon, nagbibigay po ako ng red cell. At saka ito po, dextrose powder. So, ayan. So, dehydration to eh. So, nagbibigay po ako, usually binibigay ko po to kapag ating umaga lang. 2 to 3 times a week lang ako nito nagbibigay mga kaibon. So, wag po araw-araw. Kasi, masama rin po yun sa ating mga ibon kung masubrahan natin sa pagbibigay ng vitamins. Pag ma-overdose po sila, mamatay po, sayang naman. So ngayon mga kaibon ay papakita ko po yung sample kung paano po ako magpakain, paano po ako magbigay. So ito po yung ginagamit ko dito kasi po wala pa akong takaran. So ito lang. So tansyado ka rin po kasi matagal na po ako nag-iibon, so alam ko na po yung behavior nila, yung ugali. Kasi po kung dinadamihan ko po yung pinapakain ko, natapon. So tinatansya ko lang po yung kayang ubusin lang nila. So mga kaibon, ganito. So dalawang taka lang. So isa, dalawa. So dito rin po mga kaibon sa isa, dalawa. So okay na yan mga kaibon. So ibigay natin yan mga kaibon doon sa may itlog. So tara. Meanwhile, so ayan mga kaibon, ilagay na po natin itong pagkain nila. Kasi po mayroon siyang itlog. So pakain natin. So ayan mga kaibon, kung nakikita nyo, mayroon siyang tubig at saka yung oat groot, saka chick booster at saka yung African mix. So ibinibigay ko yan mga kaibon para po mas marami. po sa African mix. So meron po siyang option na kainin. So at the same time makakain po siya doon sa outgrowth. Matututunan niyang kumain na nun. So ito po yung tubig niya. So pag sa parakit naman mga kaibon, wala akong ibinibigay ditong
alternatibong pagkain para po sa parakit. So nagbibigay na lang po ako ng mga gulay. So yun na lang ang pinapakain ko sa kapag po parakit. Yan. Gulay na lang ang pinapakain ko. So meron rin siyang itlog mga kaibon. Tingnan nyo, siya yung nasa labas. Kasi siya yung kumakain. Minsan na pasok lang po siya doon sa loob kapag susubo. So kapag meron pala ako mga kaibon, tips na ito kasi mga kaibon, hindi to nalimlim. So ilang beses na yan ng itlog. So hindi nililimliman. So ang ginagawa ko, pinapaposteran ko na lang. So meron naman siyang kasabayan na nangingitlog. So ito, so inilalagay ko lang dito. So yung itlog na. So meron rin akong nilagay doon sa kabila. Isa rin itlog. So halos magkakasabay lang naman kasi sila. So dyan ko nilagay yung itlog niya. So meron rin mga kaibon na tayong ibon na malakas kumain. So ito, malakas to kumain eh. So kapag ganun mga kaibon ay nagbigay po kayo ng African mix sa umaga. So kaunti lang. So kapag ubos na po yung African mix, so magbigay na lang po kayo ng panghapon yung cannery. Kasi po yung cannery po, hindi po yung nakakapagpataba ng ibon. Hindi po magkakasapula. So yun na lang po yung option nyo. Para po may makain pa po sila tuwing hapon. Tsaka gulay po. So yan. Malakas siya kumain. Matured na rin siya. Hindi pa siya nag-itlog. Hindi pa sila nagmimit. Meron kasi mga ibon na mabilis mangitlog. Meron naman mga ibon na matagal mangitlog, pero pag once na mangitlog na, tuloy-tuloy naman.